Tapos Oo, 10 years. nagpahinga lang ako mga 2 taon, DJ, tapos bumalik na naman. Okay. Ba't ho kayo pumunta ng ibang bansa? Mahirap dun sa Pinas, DJ. Kasi Walang walang, maliit sahod. oo, Tapos, ganun. malaki Hindi gastos, talaga no? magkasya. Oo, Gastos ka lalo na. pag marami kang kumain. Hindi naman. Oo. Ano po Oo yun? nga, yun. Sige, tingnan mo yung katawan ko, oh. Hindi naman halata, Oh. So, bali, Hindi nga halata, no? hiwalay po ba kayo sa asawa, ma'am? Yes, may walay na po, matagal na. 10 years na rin. Yeah. Parang mga ganun na. Kasi, hiwalay po muna kayo bago ka nag-abroad o nung nasa abroad ka, saka po kayo naghiwalay? Nasa abroad na ako. Naghiwalay kayo? Siguro mga one year ako dito, ganyan. Bakit po kaya? Ano pong nangyari nung nandyan ka na? Hindi naman about sa babae, about sa pera. Okay. Dahil, kayo, ano po ba trabaho ni mister mo? Wala. Yun lang. So, bali, dapat siya ay magpo-provide nun, no? Para sa inyo, na mga anak mo. Pero ikaw yung nag-abroad. Yeah. Ilan po yung anak ninyo, ma'am? 4 po anak. Puro lalaki. Malalaki na, DJ. Nag-aasawa na ngayon 3. Isa na lang hindi. Isa na lang. Pero nung time na nag-abroad ka, ay yung mga anak po ninyo, sigurado maliliit pa. Maliit pa yung mga anak ko. Oo. Dahil sa pera, ano po yun? Pag magpadala ka, hindi niya... Magpapadala ako, inom daw ng inom, ganyan. Paano po ninyo libre doon, libre dito. Para daw gobernador eh. Galante ha. Akala niya naman siya yung naghahanap buhay. Oo, tapos hindi ako naniwala doon hindi ako naniwala. Mismong kapatid niya nagsabi kasi, sabi niya, ate, ito naman si kuya. Taga-Samar kasi yung lalaki. Para naman, naman congressman, pag nagpapadala ka, libre dito, libre doon. Siguro naman, that time, okay lang. year 2010-11, yung value ng, mataas value ng US dollar that time, no? Pero yung real that time, mababa din, di po ba, value that time? Maliit lang. Maliit lang. 10-11, like. Ganon. Nag-umpisa ako dito, 10 mahigit. 10,000. Mabuti nga ngayon, tumaas na eh. 10,000 real? 1 real, 10 peso. 10 pesos, okay. So yung sahod ninyo dyan, nagre-range sa 2,000 real? 1,500 lang. 1,500. Sa mga first timer, sa mga baguhan. Okay. Yan talaga ang pag tumagal ka naman, kahit paano, nadagdagan naman pala. Depende sa amo. Mayroong amo hindi nagbibigay ng hindi ka iniinteresan. Yes. Yung amo kasi ng mga salbahe, ganyan. Oo. Makuripot, ganyan. Pero nung panahon na yon, nung year 2010, 11, pag magpadala ka kay mister mo, imbis na... Pero nung panahon na yon, nung year 2000, imbis na ipadala mo sa, para sa mga anak mo, pinamimigay na sa mga kakilala niya, ganon? Nagpapainom. Oo. Pero ma'am, yung contact po ninyo? Anong contact ninyo that time sa Pilipinas nung mga panahon na yon? Kasi alam ko, mayroon na po palang messenger, no? Year 2000. Meron na. Oo, 2014 meron na. Okay. May na. Kasi nagawa ako ng Facebook 2010 eh. May Facebook po 2010. Pero yung Facebook kasi nag-launch 2009. So, yun na nga po. Nagsusumbong yung kapatid niya sa'yo na ganito, si kuya. Yung kapatid ko. Kasi nandun siya sa Samar eh. Tapos, basta ayaw ko kasi yung mga gamit ko na pinapahiram. Yung motor kasi na binili ko sa kanya. Kung sino-sino lang daw gumagawa, humihiram, sumasakay. Kaya sabi na, kung babae pa yung yung motor mo, siguro matagal na itong buntis. Iba-iba yung sumasakay. Ayun na nga, naglalag na si ma'am. Yan ang problema, no, sa imo sa Saudi. Try po natin ulit tawagan, ha. Kung babae lang daw yung motorsiklo ni ma'am, sigurado buntis na. Saglit lang po, nawala si ma'am. Ano pong pangalan nun, manager? Sherlyn. Okay. Sana all, mabuntis ang motor.
tawagan po natin ulit ha. Nawala po kayo ma'am, no? So yun po ang kinagalit po ninyo sa kanya dahil kung sino yung gustong manghiram ng motor niya, pahiram, ganun. Oo. Sinungaling. Wala namang problema. Sinungaling ba? Puro ano siya. Tapos yung isa pa yung marami ko na siya pinagbigyan. Tapos yung utang ko nung bago ako umalis, pinabayaran ko sa kanya lahat. Oo. Kaso, yung nautangan ko, nagkausap ko, may balance daw. Sabi ko, paano naging balance? Ipinabigay, nagpadala nga ako sa kanya ng 28,000 eh. 16,000 lang yung utang eh. Bakit nagbabalance pa siya? Oo. Baga, Tapos hindi niya inamin yun, ganyan. Oo, hindi niya. Wala, napuno ako ah. Ay, naku. Hindi niya binabayad pala. Hindi niya binayaran ng buo. Oo. So, ano po yun? Hiniwalayan mo, tinawagan mo? Oo, umuwi ka talaga. Tapos, Oo, naku, nag-usap kami talaga sa nag-usap kami sa video call. Oo. Talagang sabi ko, papakuha ko yung mga gamit ko dyan sa tapat ko kasi malapit lang naman eh. Oo. Sama siya, tapos kami dito, doon sa Leyte din, malapit lang. Oo. Ilang oras lang ang biyahe, mga 1.5 hour lang sa Nag-arkila talaga ako ng van noon para pinakuha ko doon. No. Ang dami mong gamit ha. Pero mga anak mo, iniwan mo? Mga anak po ninyo, iniwan? Nasa mama ko yung mga ano. Tapos yung yung dalawa kasi nasa Maynila, nag-asawa. Yung isa naman nasa mama ko, nag-asawa na rin. Hindi, nung time na yon ba? Nung time na yon, yung maliliit pa? Nandoon sa mama ko. Nung kinuha mo yung mga gamit mo, isinama mo na mga anak po ninyo? Oo. Okay. So, wala naman... Kinuha ko talaga kasi wala eh. Pati yung motor, kinuha ko. Nung umuwi ako, yun nga, totoo nga, ang daming damage sa motor. Sabi ko, hindi pwede kasi bago lang tong motor na to. Bakit parang 10 taon na tong motor na to? Ay, bininta ko. Ayoko na. Papangit na eh. Sabi niyo yung mo nabila, ang daming sira. Bininta ko nga. Natumba? Siguro. Kasi kung sino-sino lang daw gumagamit. Jesus. Kinakargahan ng kupra, kinakargahan ng palay. Okay lang po yun kung pinaparintahan niya, ma'am. At least income pa naman sana. Oo. Sinabihan ko nga siya, wag niyang ipasakyan ng ganun kasi masisira nga. Kung service nga lang yun. Hindi ko alam na ganyan pala ginagawa niya. Okay. So, hinwalayan mo na. Ngayon... Binibidyohan ang magsusumbong sa akin. Aba. Para may pruweba, Para hindi na siya magkatanggi. Kasi tanggi siya ng tanggi eh. Tapos, yung basta marami siyang kasalanan sa akin, yung baboy namin na dapat paggawin kong inahin yon. Tapos kinatay niya. Hindi siya nagsasabi sa akin kung ilang kilo, ganyan. Question ko yung nasaan yung pinagbintahan. Wala siyang sinabi sa akin kung nasaan. Naubos lang, sinulo niya. Bakit naman? Ba't kinatay niya? Gawing inahin yon? Hindi na bubuntis eh. Ganun po ba? Hindi nabubuntis yung... Oo nga 5 naman. buwan na, tapos hindi na nabubuntis. 5 buwan pa lang naman. Ilang buwan pa ba? Hindi ko alam eh. Ilang buwan pa ba yung Hindi ko alam eh. Kasi first time namin yun na mag-iinahin eh. Kasi panay ka, naman, binibinta naman namin ng alaga eh. Oo. Yun lang, kinatay po niya. Tapos hindi niya sinabi sa'yo. Tapos yung pinagbintahan, hindi niya sinabi sa akin kung nasaan napunta, kung gito ganyan. Wala. Sabi niya, kailangan pa ba yun? Sabi ko, natural, kailangan. Kasi saan ba galing yung pira na yan? Sa tatay ko yan. Binigay ng tatay ko, pinabili ng biik eh. Oo. Umuwi ako ng Leyte. Oo. Nag-withdraw pa talaga yung tatay ko sa SS niya. Para lang mabigay sa akin. Tapos ganun. So yun na Naubos lang sa pamilya niya doon. Naipon. Nagsawa ako di siya. Naipon na yung... Mabuti pa yung galit mo. So, ipon na. Iniwalayan mo na. Tapos, kasal po ba kayo nun, ma'am? Sa kanya bahay. Kasal ako. Yung bahay na yun, siya na lang. Sa kanya na lang yun. Yung bahay na yun, sa kanya. Tapos, nabalitaan ko nga, bininta din daw. Pati bahay? Bininta daw ang bahay. May kaibigan kasi ako na nandito din. Tumawag sa akin na, hindi mo, alam mo ba, binibinta ng asawa mo yung bahay. Sabi ko, kapal talaga ng mukha niya, mabinta siya, hindi niya, akin lahat yun eh. Mabuti na lang at umalis po kayo, pumunta ng ibang bansa, baka pati ikaw, bininta ka na rin. Baka ako ba,
po pati ako ibibinta. Pero wala po ba talaga ang trabaho yon si mister mo? May trabaho sa dati, kaso lang, nag-resign siya. Kasi sira ulo eh. Nag-resign siya. Sa Manila kami dati, tapos umuwi ng probinsya. Ganon pa rin. Oo. Doon sa lugar nila Ako naman mismo. nagdidiskarte. Ako naman dumidiskarte doon sa kanila. Kahit hindi ako taga doon, nakakadiskarte ako. Tapos siya, hindi. Now, nung kinuha po ninyo year 2014 mga anak mo, until now, wala po kayong naka-live-in ulit kasi nagstay po kayo ng 2 years dito ng bakasyon sa Pinas. Wala, mga ano lang mga boyfriend, pero wala din. Ano, klaro hindi. Oo, boyfriend sa chat, yun. Sa chat, oo. Pero hindi kayo Ganyan. hindi kayo nagkita pag umuwi ka. Ay, hanggang kilig-kilig online na lang talaga, no? Oo, dapat ganun lang. Pero iba pa rin yung sa personal, ma'am, kaysa sa online. Ay, malayo eh. Oo. Ay, mga anak mo ngayon. Pauwi na rin ako, DJ. Pauwi na rin ako nitong January 4. Naka-book na yung ticket ko. Hindi na po kayo babalik? Hindi na kayo mag-extend? Hindi, balik ko. Kasi tapos na yung kontrata ko nung, end of contract na ako nung 19, August 19. Nag-extend muna ako ng ilang buwan kasi wala pang pera. Tama-tama, January na lang. Babalik pa po kayo dyan sa employer mo? Babalik, kasi na. Oo. Wala naman anong gagawin natin sa Pilipinas. Mahal lahat. Pero yung mga anak nyo po ngayon, 3, may mga asawa na. Oo. Yung bunso na lang, ilang taon? Kasama nila yung dalawa. Yung isa na lang wala. Ilang taon po yung 15 bunso? 15 pa lang. 15. Siya na lang po yung nag-aaral, no? Magsi-16 sitong magsi-16 siya nitong October. Oo. Sa ganda mong yan, ma'am, lahat lang ng mga naging boyfriend mo online talaga? Wala po kayong naging boyfriend personal? Oo. Wala. Puro online. Wala dito po. ako. Oo. Tapos sa Pilipinas sila. Oo. Hindi pa nga nagkita, wala na. hindi pa ko kayo nakauwi dito. Wala na. Wala na. Oo. So may 5 months ka pa bago umuwi. Baka naman po meron po dyan na ano, no? Kasi mister mo po ngayon, may kinakasama na po ba? Wala pa? Hindi ko alam. Wala na akong balita sa kanya. Okay. Yung anak mong bunso, sino yung kasama sa nanay mo? Nasa Oo. Okay. Nanawagan ho kami ha, kung sino po dyan yung yung single father, ma'am, okay lang po ba? No problem. Oo Edad 45 years old, no, si Miss Sherlyn of Masbate. Masbate po, ma'am, no? Leyte. Leyte. Okay, sige. Baka meron po dyan mga taga Leyte na nanonood po ngayon. Baka isang barangay lang ho, no? Kayo po, ma'am, baka gusto mong sabihin kung anong barangay? Wala na. Wala na. Wala tao balay nila. Yun na lang po, ma'am, ha? Standby ka. Hanapan po muna kita ng makakausap. Okay. Si Sherlyn of Riyadh, Saudi. Mabuti nakalusot siya ngayon, no? Kasi bibihira lang sa mga taga-Saudi ang nakakapasok, no, sa hotline natin. Oras natin ay punto 2:00 na ng hapon.